Video natin ngayon ay tungkol naman sa sahod dito sa South Korea. Kasi dito mga kabayan sa South Korea, bago dumating next year, ay pinag-uusapan na kung magkano yung increase sa buwan ng sahod dito sa South Korea. Ako bilang factory worker dito sa South Korea, ay siyempre every year ay inaasahan ko na yan at sigurado naman talaga na may increase every year. Ngayon, at magkano nga ba ang magiging sahod ng mga factory worker dito sa South Korea? Hindi ko lang alam sa iba, sa mga caregiver o mga farmer, mga seasonal worker. Basta ito mga kabayan ay sa factory worker lang ito. At pinag-uusapan na ngayon na isinasuggest na ng labor dito sa South Korea, kasi sa kasalukuyang sahod dito ngayon sa South Korea ngayong 2026, ang minimum salary monthly namin dito sa South Korea, wala pang overtime to mga kabayan ha, ay pumapalo na siya ng 86 to 87,000 pesos. Wala pang overtime. Sa won, 2,156,000 won. Yun. Kung i-convert mo siya sa peso, ay nasa 87,000 pesos monthly, wala pang overtime. Ngayon, pinag-uusapan na ngayon dito sa South Korea, yun na nga. Kasi ang per hour, isinasuggest ng labor na gawing 12,000 won ang kada isang oras sa trabaho. Ngayong taon ay 10,321 ang per hour, working hours. At kung itatimes mo yan sa 209 hours, kasi mga kabayan, ang limit o yung walang overtime na trabaho dito sa South Korea sa loob ng isang buwan ay 200 hours. Yung 10,321 itatimes siya sa 209 hours, ang kalalabasan niyan ay 2,156,000 won or 87,000 pesos sa pera natin. Ngayong taon mga kabayan yan ha, 2026. Tapos isinasuggest nga ng labor na gawing 12,000 won per hour. Yang 12,000 won per hour na yan, kung itatimes mo siya at 209 hours sa loob ng isang buwan ng pagtatrabaho, ay pumapalo na siya ng 2.5 million won. Magkano ba yung 2.5 million won na yan sa peso? Kung i-convert mo yan sa peso, ay pumapalo na siya ng 100,000 pesos. Pag naaprubahan yan, ganun yung magiging sahod next year, 2027. Minimum salary monthly 2027, pag naaprubahan, ay magiging 100,000 pesos na. Wala pang overtime yan mga kabayan. E paano pa pag nagka-overtime ka, di ba? Lalong palumpalo. Yan ay pinag-uusapan pa lang yan mga kabayan at sana maaprubahan. Sa loob ng 9 years ko dito sa South Korea, every year ay may salary increase naman talaga. At dito kahit patuloy na tumataas yung mga bilihin, ala namang problema kasi sigurado naman every year ay may salary increase. Sa Pilipinas, parang hirap kasi ng sitwasyon sa Pilipinas eh. Halos pumapareho na lang yung presyo ng bilihin dito kaya sa Pilipinas. Halos pareho na lang, konting-konti na lang yung diferensya, pero napakababa ng sahod sa Pilipinas. Isipin niyo mga kabayan, nung nasa Pilipinas ako nung 2017, sumasahod ako sa pabrika ng nasa mga 14,000 or 15,000 lang, 15,000 pesos sa loob ng isang buwan. Nung 2017 mga kabayan, nung first entry ko dito sa South Korea, ang minimum salary, malaki na mga kabayan. Para sa akin, malaki na talaga yun. Ang minimum salary ko dito, nung unang sahod ko dito sa South Korea, nung 2017, ay 1,290,000 won. Malaki na rin yun. Pumapalo na siya ng nasa 52,000 pesos sa pera natin. Kaya malaki na rin yun. 50,000 pesos, di ba? Laki ng diferensya. Kaya dun sa mga naghihintay ng employer at dun sa mga nag-aaral ng Korean language, tsaga-tsaga na lang kayo. Lalong-lalo dun sa mga naghihintay ng employer. Kasi okay lang naman na matagal kayong magka-employer kasi pagdating nyo naman dito sa South Korea,
ay mas lalong malaki na ang salary monthly dito. Kaya kung ikaw ay baguhan pa lang na napapadpad dito sa aking YouTube channel, kung gusto mong kumita ng malaking pera at gusto mong makaipon para sa future ng iyong pamilya, mag-apply ka na dito sa South Korea. Ang una mong gagawin kung gusto mong mag-apply bilang isang factory worker dito sa South Korea, ay kailangan mo munang mag-aral ng Korean language at ipasa ang EPS topic exam sa DMW. Mas matindi ang summer dito mga kabayan, mas mainit kaysa sa Pilipinas. Pag lumamig naman, Diyos ko po, sobrang lamig. Ito ang itsura ng South Korea kapag yung summer, kulay green. Kulay green na lahat halos, mga puno, mga dahon. At pagdating ng taglagas, mga November, ayun, magkukulay dilaw at pula na yung mga nakikita ng dahon na yan. Yung mga kabayan ng dito sa may residential area ito. At napakalinis. Yan ang residential area dito, malapit sa mini park nito. Ayan, kabila. At nandun lang sa banda dulo doon, yung grocery na pinag-groceryhan ko kapag gusto kong bumili ng pagkain. Sa kabila naman, eskwelahan yan.